Okay, ayan, magte-test tayo ngayon ng radiator fan motor. Ayan, one siya. Ito yung sa may isang video ko na sa YouTube. 12 volts, 110 watts. Ayan, pang kwanto, Hyundai Ion. Ayan. So ngayon, titestingin natin siya actual kung okay pa siya. So sa pamamagitan na to, itong natin, pan tester natin na to. Ito ginagamit ko to pang test ng battery capacity. So kasi meron akong binubuong tawag dito power bank. Ngayon naghahanap ako ng mabibilan na battery na legit ba. Yung tama yung battery capacity niya. Yung na-discover ko na pwede pala siyang gamitin na pan-test na to. Ayan, so puro experiment kasi yung ginagawa ko. So ngayon nakita ko pwede pala siya dito pan-test. So sinubukan ko yun, nakita ko. Ngayon ipapakita ko kung paano ko siya na tawag dito na gamit na para pang test dito. So ayan, ipapakita natin. So, tingnan natin yung reading niya dito. So, papaandarin ko siya. Ayan, nakasetup na siya sa 12 volts battery. Makikita natin dito kung tama yung watts niya na kinakain ng motor na to. Ayan, testing natin. Okay, maandar na siya. So, tingnan natin ha. So, makikita nyo dyan yung watts niya, no? Ayan, okay, teka lang ha. Iipit ko lang to. Ayan. So, makikita nyo dyan yung watts. Ayan, yung 17.3. Yan na lang yung watts na kinakain niya. Yung amperes niya, current, ayan o, 1.3 na lang. So, dapat yan, kung dapat ang lalabas dyan is 110 watts yung kinakain niya. Kaya masasabi mo talaga na sira na siya dahil lang kinukonsumo na lang niya na wattage 16.8 na lang. So napakalaki ng difference. Ito 110 watts siya kung makakapansin nyo. Ayan, so 110 watts. Ngayon ang konsumo niya 16.7 watts na lang. So ang laki. So dapat ang amperes niyan nasa mga, kung kukumputin mo yung amperes niyan, itong dapat na amperes na itong 110 watts, nasa 1 po yan, nasa 8 to 9 amperes po yan. Yun, sobrang laki ng drop niya, yung pagbaba ng ampere. So talagang wala na siya, sablay na, kumbaga talagang palitin na siya. Ang kaso kasi nito, kaya pinalitan to kasi minsan maandar, minsan mamatay. Ganon yung, kaya nag-overheat yung sasakyan. Kaya pinalitan to. Ngayon, yun nga, ang discover ko na po pwede palang pan-testing to. Ngayon, meron tayong pan-testing ng mga ganitong klase ng motor. Kahit anong motor. Basta alam lang natin yung wattage niya. So, basta meron siyang wattage na makikita mo kung ilan. So, pwede na natin testing dito. So, ayan. So, magte-test pa tayo ng mga iba. So, ayan. Mag-experiment pa tayo. Mag-test tayo ng iba na fan motor. Kung ano yung mga reading nila. Para makita natin yung pagkakaiba. So, ngayon ko lang kasi na-discover to. Kaya ngayon ko lang din na-share. So, ayan. Napaka-useful pala na itong gamit na to. Pwede rin sa automotive. So, pakikita ko sa inyo na magte-test din tayo ng capacity ay ng wattage ng bumbilya. Ayan, kung tama ba yung reading niya. So ito kasi nasa 55-60 watts to. 55 saka 60 watts. Yung 55 yun yung low, yung 60 yun yung high sa headlight to. So testing natin. Tingnan natin.
Okay, bombilya naman yung tetestingin natin. Ito, sinetap na natin. Tignan natin yung reading niya. Ito, 55-60 watts. Ayan, 65 saka 60 watts high and low. Tignan natin. Okay. Medyo mainit. Yan. Okay. Ayan, 52 watts, 4.3. Hindi ko na mahawakan mabuti at mainit eh. Ayan, hindi makuha yung tamang reading niya. Pero hindi na siya lumalayo dun sa specs na tong bumbilya. Low ay siya. Ayan. Diba? Hindi ko mahawakan. Medyo mainit. Ayan. Ayan, 61. Hindi ko siya mai-contact na mabuti kasi mainit yung bumbilya. Masyadong mainit. Ayan, halos hindi siya lumalayo. So, okay siya. Ayan. Kahit na ano mga yung mga pwede siyang pan-testing. Halimbawa, mga ilaw, mga fan motor. Ayan, pwedeng pan-testing kung ayos pa yung amperes niya saka watts niya. Sa mga loose connection, yan, makikita dyan yan. Okay.